Mga bahagi ng pananaliksik. Ang mga bahaging ito ng pananaliksik ang nagbibigay linaw sa mga hakbangin o prosesong dapat sundin sa gawaing pananaliksik. Kabanata 1, Suliranin at Kaligiran. Rasyonal. Dito tinatalakay ang mga sagot sa tanong na ano at bakit. Ano ba ang tungkol sa iyong pinag-aaralang paksa at bakit kailangan pa itong pag-aralan? Sa mga mananaliksik na mag-aaral, ang 1/2 pahina sa bahaging ito ay maaari na o sapat na. Pangalawa, paglalahad ng suliranin. Dito babanggitin ang sanhi o layunin ng pananaliksik na maaari sa anyong patanong o simpleng paglalahad ng layunin. Iyaanyo itong nangunguna ang pangkahalatang layunin na susundan ng 3 o higit pang mga tiyak na layunin. Pangatlo, kahalagahan ng talakay. Dito bibigyang kahulugan ang mga salitang mahahalaga o pili na ginagamit sa pananaliksik. Bibigyang linaw ang mga ito sa paraan kung paano ito ginamit sa loob ng pangungusap. Sa maikling sabi, operasyonal, meaning ng salitang bibigyan ng katuturan sa alpabetong anyo. Pang-apat, batayang konseptual. Ilalantad ang teoryang pagbabatayan ng pag-aaral. Sa teorya ring ito, iaangkalan ng mananaliksik ang sariling pagtingin sa paksang pinag-aaralan. Gayon din ang mga ideyang dapat palitawin sa ginawang pananaliksik. Ikalima, limitasyon ng pag-aaral. Ipinakikita sa bahaging ito ang lawak ng sangkop ng ginagawang pag-aaral. Ipinaalam din dito ang mismong paksa ng pag-aaral, gayon din ang katagpuan ng mga datos na kakailanganin, sampu ng populasyon o bilang ng mga respondente na sasagot sa inihandang mga tanong. Pangalawang kabanata, metodo ng pananaliksik. Nahahati sa 4 na bahagi ang kabanatang ito. Una, disenyo ng pananaliksik. Nililinaw sa bahaging ito ang ginamit na disenyo na pananaliksik. Kadalasan descriptive analytic dahil ito ang para sa mga baguhang mananaliksik dahil di ito nangangailangan na paggamit ng masalimuot na gamit ng stylistic. Maaring suriin lamang ito ng mga datos o impormasyon na nakalap bunga ng isinagawang survey. Pangalawa, respondente. Dito inilahad ang eksaktong bilang ng mga sumagot sa inahandang questionnaire. Inihayag dito ang maikling profile ng mga respondente, gayon din at paano sila pinili. Pangatlo, instrumento ng pananaliksik. Dito makikita ang gamit ng mga questionnaire sa paggalap ng mga impormasyon o datos na gamitin ang descriptive analytic. Ang instrumento sa pananaliksik ay maaaring survey, questionnaire, interview o panayam. Pang-apat, treatment ng mga datos. Inilalahad dito ang simpleng statistic na magagamit matapos maitala ang mga naging sagot sa survey, questionnaire sa bawat respondente. Sa descriptive analytic, maaari na gamitin ang pagpoporsyento bahagdan matapos maitali ang numerical datos ng mga questionnaire. Dito magsisimulang suriin ang kinalabasan ng pagpoporsyento, pagbabahagdan, pangolekta ng datos. Maraming paraan ang magagawa upang makapolekta ng datos sa lubhang kailangan ng ginawang pananaliksik. Aklat sa library. Napakahalagang lugar ang library. Sa pagpangalap ng mga impormasyon, magagamit sa talakayan dito ka makakuha ng teoryang mapagbabatayan ng ideya sa pananaliksik. Dito rin makalap ang mga pahayag sa pagpalakas sa inyong mga paliwanag. Sa mga kinalap na impormasyon, lubhang mahalaga at kailangan na itala bahaging sanggunian o bibliografiya sa kabuuan. Ang pinaghaunuan ng ideya, ang hakbang na ito'y nagpapakita ng respeto sa paggamit ng ideya o kasipan ng pagmamayari. Interview. Ito ay gawaing impormasyon ang mismong makukuha sa taong makatutulong sa ginagawang pananaliksik. Ang interview ay kailangan upang mapatotohanan ang katotohanan. Paano ang pag-interview? Una, siguraduhin ang mga tao o i-interviewin. Kailangan ang taong iyong
makatutulong sa ginagawang pag-aaral at impormasyon na ibabahagi niya ay sadyang iyon ang kailangan. Ihanda ang mga tanong na ibibigay o itatanong na interviewin. Ihanay ang mga tanong ayon sa tamang pagkasunod nito. Kung handa na ang itatanong, sa kapanapayamin magiging maganda ang daloy ng usapan. Iwasan ang tanong na tanging oo o hindi ang sagot kung maaari. Ang sagot na oo o hindi ay dadaan upang matigil na ang interview. Sa pag-interview, laging ihanda ang sulatang papel o di kaya'y ang tape recorder na magtatago ng resultang interview. Huwag kalilimutan ang pasasalamat pagkatapos ng interview. Alalahaning inabala mo ang kanyang panahon. Hingin na rin ang panahon muli mo siyang ma-interview kung kakailanganin pa. Ang pagpapa-snack sa interview ay maaari ring maganap bilang forma sa pagtanaw ng utang na loob. Internet. Matutong mananaliksik sa internet upang lalong maging mayaman ang pahayag ng maiugnay sa ginawang pananaliksik. Sa anumang impormasyong nagpakinabangan, huwag kalilimutang pasalamatan ang pinagkunan sa pamamagitan ng pagtala ng website sa biography o bibliography. Pangatlong kabanata, pagsusuri at interpretasyon ng mga datos. Qualitative man o quantitative ang ginawang pananaliksik, may pagsusuri at interpretasyon na nagaganap sa resulta ng pag-aaral. Higit namang kailangan ang interpretasyon sa resulta ng statistics bilang pagpapatnubay sa hypothesis ng ginawa sa pag-aaral. Pagsusuri. Ang pagsusuri ay nagaganap sa tulong ng malalim na pagpapahayag o pagpapaliwanag ng kinalasan ng pag-aaral. Lubos na nasusuri ang pinag-aaralan kung iugnay ito sa teorya o pagdulog ng mga aanghalahan. Maaari pa ring iugnay ang pagsusuri sa kalagayan ng kapaligiran dahil maaring makasagot ito sa resulta ng pag-aaral. Interpretasyon. Sa pagbibigay ng interpretasyon ng kinalabasan ng pag-aaral, ipinahayag nito ang pansarilang implikasyon ng resulta sa pananaliksik. Gumaganda ang interpretasyon kung makatotohanan ang mga figure na lumabas sa pag-aaral. Sa pagbibigay interpretasyon, inihahayag muna ang pinaglalarawan ng mga datos at binabanggit din ang kaukulang tambilang bilang suporta sa gawing interpretasyon. Ang ginagawa ng interpretasyon ay maaaring nakaanyong tabular o graph. Pang-apat na kabanata, paglalahad ng resulta ng pananaliksik. Sa bahaging ito, ilalahad ng isa-isa at malinaw ang mga naging kasagutan sa bawat suliranin o tanong ng layunin ng isinasagawang pananaliksik. Iaanyo ito sa disenyong naaayon sa patakaran ng paaralan o di kaya'y maaari rin namang ayon sa kagustuhan ng mananaliksik. Ang mahalaga, makikita ng maayos ang sagot sa bawat tanong o layunin ng pag-aaral. Halimbawa ng teksto. Bar graph. Ito ay ginagamitan ng mga patayo o pahigang linya. Common ito sa mga paghahambing o comparative studies. Ang pamagat nito ay nagsasabi kung tungkol saan ang graph. Matatagpuan naman sa gawing ilalim ang pinagkunan ng datos. Pie chart. Katulad ng bar graph, mayroon itong pamagat, legends at source. Dito ay hinahati sa bawat bahagi ang kabuuan. Line graph. Ito ay madalas gamitin upang ipakita ang pagbaba o pagtaas ng halaga ng mga pangangailangan sa pagdaan ng panahon. Bawat value ay kinakatawan ng mga tuldok na napapakita ng scale kapag nakonekta. Pictograph. Ito ay ginagamitan ng mga larawan ng nagrepresenta sa isang produkto. Dito ay madaling makita ang pagkakaiba. Flowchart. Nagpapakita ito ng proseso o mga hakbang na kailangan isagawa mula umpisa hanggang huli. Layunin nito na makatipid sa oras o maging maayos o epesyente ang paggawa ng bagay-bagay. Estruktura ng organisasyon. Pinapakita nito ang estruktura o ang pagkasunod-sunod ng katungkulan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Madalas natin ito makita sa lobby
ng mga tanggapan upang madali nating matukoy ang mga taong dapat puntahan sakaling mayroon tayong sadya sa isang tanggapan. Talahanayan, ito ang pinakagamitin natin sa larangan o disiplina dahil ito ang pinakamadaling unawain. Makikita dito ang mga tiyak na aktwal na impormasyon hingil sa isinasigawang pananaliksik na maayos na nakahanay sa mga kolum.